King's Gambit, Queen's Gambit, Smith-Mura Gambit, Budapest Gambit, Binko Gambit, Albin Counter Gambit. Ang daming tinatawag na gambit sa larong chess mga lods. Pero ang tanong, ano ba ang gambit? Paano ba ito na isasagawa? Or ano ba ang tamang move sa tawag na gambit mga lods? So, wag nyo i-skip ang video na to mga lods dahil sigurado akong marami kayong matututunan dito, okay? Lalo na sa mga gusto matutong mag-chess dyan o sa baguhang chess player mga lods, no? So, lesson number 1 tayo mga lods dahil hindi natin may kukover lahat ng gambit na yan sa isang video lang mga lods, no? So, abangan nyo yung lesson number 2 natin mga lods para sa iba pang galawang gambit, okay? Kaya wag nyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit yung notification bell mga lods para hindi nyo ma-miss ang mga upcoming video na i-upload natin sa channel natin mga lods, no? At para na din naman na matulungan nyo akong mamotivate ang sarili ko na gumawa pa ng mga ganitong content tulad nito mga lods, okay? So let's go mga lods. Okay, gambit. Ano ba ang gambit? Ang gambit mga lods ay isang moves na kung saan nag-o-offer ka ng pieces mo, materials mo, lalo na yung pawn, para i-sacrifice sa pag-asang magkakaroon ka ng isang advantage na posisyon. Okay mga lods, so yan yung tinatawag na gambits. Okay, gusto ko lang malaman yung mga lods na itong side na to, ito yung king side at ito yung queen side. So mahalagang malaman natin yan kung saang side ang gumagamit ng gambits. Okay, halimbawa A4 tayo mga lods, so E5 yung opponent natin, then nag-move tayo ng E4 mga lods, so yan na yung king's gambit attack mga lods. So ino-offer natin yung pawn natin sa A4 sa opponent natin. Pag tinanggap ng opponent natin yan, kinain niya yung A4 natin, yan na yung tinatawag na king's gambit accepted. So ang purpose ng king's gambit mga lods ay para magkaroon tayo ng quick development ng mga major pieces natin at quick attack sa opponent natin mga lods, no? So halimbawa sa scenario na to, nag-move tayo ng knight F3 para dipinsahan yung H4 square natin mga lods, kasi pwede na tayong i-check ng opponent natin dyan gamit yung queen niya. Okay mga lods, so dapat alam nyo kung paano nyo gawin yung king's gambit mga lods, no? So halimbawa nag-move yung opponent natin dito sa G5 para protektahan yung E4 pawn niya, so pwede na tayo makapag-develop ngayon ng light square bishop natin mga lods para direct attack sa weak F7 pawn. Okay, so halimbawa mga lods, nag-move yung opponent natin dito sa knight F6. Okay, so pwede na natin ngayong i-move yung knight natin dito sa A5 mga lods. Okay, so para direct attack yan sa F7 square at atakehin yung rook niya sa H8 at saka yung queen. So ganyan yung magiging scenario mga lods pag gumagamit tayo ng king's gambit. Okay, so kailangan nyo lang aralin kung paano gagamitin ang movement ng king's gambit, kasi kung nakikita nyo mga lods, naka-expose na halos yung king natin dito. Okay, so sisirain natin yung depensa ng king sa opponent natin, pero yung king naman natin mga lods ay vulnerable para sa atake ng opponent. So ang purpose ng king's gambit ay keep on attacking mga lods. Pag tumigil sa pag-attack mga lods, makakabalik sa laro yung opponent mo. So ganun yung king's gambit. So dito mga lods, sa scenario na to, magmo-move tayo ng D4. So D5 yung opponent natin mga lods. Common moves yan sa chess opening mga lods. Okay, so magmo-move tayo dito ng C4. So yan na yung tinatawag na queen's gambit mga lods. So pag halimbawa kinain ng opponent natin yung C4 natin, so queen's gambit accepted na yan mga lods. Okay, kasi tinanggap ng opponent natin yung ino-offer natin na pawn sa C4. So halimbawa sa position na to mga lods, magmo-move tayo ng E3 para dagdag depensa sa D4 natin mga lods with direct attack ng light bishop natin sa C4 ng opponent. Okay, so ang gagawin ng kalaban natin mga lods ay magmo-move siya dito sa B5 para depensahan yung C4 pawn niya mga lods. So ang gagawin naman nating response yan mga lods ay magmo-move tayo ng pawn dito sa E4 para atakihin yung B5 pawn niya mga lods. So hindi gagawin ng opponent natin na magdidepensa dito sa E6 niya mga lods, kasi pag kinain natin yung B5 pawn niya at kinain niya gamit yung E6 niya mga lods, makakain natin yung rook niya. So hindi gagawin ng opponent natin yan na magdidepensa siya gamit yung ipon niya sa e-file na yan mga lods. Okay, so hindi gagawin ng opponent mo yan. So ang gagawin ng opponent mo para dagdag depensa sa B5 pawn niya is itong
C6. So magsi C6 siya mga lods para dagdag depensa dyan sa B5 pawn niya. So halimbawa kinain pa rin natin yan. So ngayon kakainin ng opponent natin yan yung B5 pawn. Okay? So dito mga lods, mayroong mangyayaring tricks dito mga lods eh. Nakikita nyo ba tong okay, so tong queen natin mga lods, pwede na natin i-move yan dito sa F3 para makakuha tayo ng isang major pieces ng opponent natin dyan sa file na yan mga lods. Halimbawa, linagay natin yung queen natin sa F3 mga lods. So makakakain tayo ngayon ng major pieces ng opponent, either light square bishop, either knight or rook. So makakapili tayo dyan mga lods kung anong iti-take down natin. So halimbawa, nag-cover yung opponent natin dito gamit yung knight niya. Okay? So kakainin natin yung knight niya with check. So ang i-cover ng opponent natin para madepensahan niya yung rook niya is itong light square bishop. So i-atras natin ngayon yung queen natin dito sa E4. So pag halimbawa inatake niya yung queen natin, i-atras natin yung queen natin sa C2 para sa safe na square mga lods. Okay? So dito mga lods, pwede na tayo mag-move ng anumang plano natin para atakehin natin yung black king mga lods. So sana mayroon kayo nakukuha idea no sa Queen's Gambit opening. Okay mga lods, sa scenario na to mga lods ay gagamitan naman natin ang gambit itong black pieces mga lods na. So halimbawa sa position na to mga lods, nag-move yung opponent natin ng D4. Okay mga lods, so ang response natin dyan is knight F6 lang tayo mga lods. Okay, so hindi pa yan yung bingko gambit mga lods no. So normal development lang yan mga lods. So ang opponent natin nag-move siya dito ng C4 mga lods. So dito gagamitan natin siya ng Benoni defense sa pamamagitan ng pag-move natin ng pawn C5 mga lods. Ayan. So, china-challenge natin yung D4 po ng opponent natin mga lods. So, pwedeng i-take ng kalaban yan, pwede rin hindi. So, halimbawa sa scenario na to mga lods, yung opponent natin ay nag-push ng pawn dito sa D5 mga lods. Okay. So, ang gagawin natin dito mga lods, dito na natin gagamitin yung Bingko Gambits. Pwede na natin i-move tong B pawn natin dito sa B5 square para atakehin or igagambit natin yung C4 pawn niya. So, option ng kalaban, pwedeng take, pwedeng hindi. So, halimbawa sa scenario na to, hindi nag-take yung opponent natin sa offer natin na pawn dyan sa Bingko Gambit na yan. Okay? So, ang ginawa ng opponent natin, nag-move siya ng B3 pawn para depensahan yung C4 pawn niya. So, dahil hindi niya kinain yung offer natin na pawn, so tayo ang kakain sa C4 pawn niya mga lods. So ganoon din yung opponent natin, tinik down niya yung C4 pawn natin. Okay, so dito mga lods, magki-create na tayo ng moves kasi iti-tricks natin yung opponent dito mga lods eh. Iimbitahin natin yung dark bishop niya mga lods na pumunta sa square na to para atakehin yung rook natin sa H8. Okay, so paano natin gawin yan mga lods? Magmo-move tayo dito ng pawn G6 square mga lods. So ngayon mga lods, nakukuha na natin yung interest ng opponent natin na atakehin tong rook H8 natin mga lods. So paano niya gawin? Magmo-move siya dito ng dark bishop sa B2 para direct attack. So dalawa yung pinuproc niya dito mga lods eh, yung knight at saka yung rook. So ang gagawin natin, as if didipinsahan natin yung knight na yan mga lods. So ngayon mga lods, ang common response ng opponent dito, pwede siyang mag-move ng knight C3, pwede ring knight D2. So dalawa yung option ng opponent natin dito mga lods. So halimbawa yung opponent natin ang move ng knight D2 mga lods. Okay, so ang gagawin natin mga lods, magno-normal move lang tayo as if hindi natin alam kung ano ang plano ng kalaban. Okay, so magmo-move lang tayo dito sa D6 square mga lods. So ayan, D6 tayo. So ang gagawin ng opponent natin, i-double attack na yung knight natin para makain ng opponent natin yung dark square bishop natin at direct attack na rin sa rook no. So halimbawa ang ginawa ng opponent natin, nag-move siya dito ng knight sa A4. So yan na yung magiging scenario mga lods. So dito mga lods, nagkakaroon na tayo ng chance na matalo yung opponent. Bakit? Kasi sa tingin ng opponent natin dito, take advantage na siya sa position na to mga lods. Kasi kakainin na natin yung knight na yan sa A4. Okay, so knight takes A4. So ang gagawin ng opponent mo, kasi undependent na yung dark square bishop natin, kakainin na niya yan gamit yung bishop niya. Okay, with direct threat sa rook H8 natin mga lods. Okay, so ang gagawin natin mga lods, hayaan lang natin yung dark square bishop na yan. Ang gagawin natin, gagamitin natin tong queen natin
i-check natin dyan sa king niya sa e5 square. Ayan mga lods, queen check. So walang ibang pwedeng i-cover yung opponent natin maliban sa kamay niya mga lods. Okay, kasi talo na siya dito mga lods eh. So ang i-cover ng opponent natin is dark square bishop niya, ibabalik niya dito sa c3. So yan na lang yung best option ng opponent natin mga lods. Pero wala pa rin kwenta yan mga lods, no. So mahinang depensa na yan mga lods, kasi kakainin lang yan ng queen natin with check, with direct threat sa rock mga lods. Okay, so wala na ibang i-cover yung opponent natin kundi umuwi na siya ng talonan. Okay mga lods, so joke lang yun mga lods. Okay, so ang ititira ng opponent natin dito lods, last option na niya dito is queen dito, which is talo na mga lods kasi checkmate na yan. Okay, so sana meron kayong nakuha ang idea mga lods, no, kunting idea sa Bingko Gambit. Pwede nyo gamitan ng tricks depende sa move ng opponent nyo mga lods. Okay, bago ko ipakita sa inyo mga lods yung Budapest Gambit, no, kasi may excitement nun eh. May pasilip tayong kunting tricks doon mga lods. Bibigyan ko muna kayo ng pagkakataon na ma-like, ma-subscribe at ma-hit yung notification bell sa channel natin mga lods, no. Kunting motivation lang para sa akin, para mas ganahan pa tayo o ma-inspired tayo mga lods na gumawa pa ng mga ganitong content mga lods, no. So okay, so move on tayo mga lods. Okay, d4. So knight f6 lang tayo dito mga lods, no. Yung opponent natin nag-move dito sa c4 mga lods. So dito mga lods, igagambit natin yung pawn natin sa a file. So mag-move tayo dito mga lods ng pawn to a5 mga lods. So igagambit natin yung pawn niya sa d4 mga lods, no? So kung halimbawa in-accept ng opponent natin yung offer natin na gambit na pawn sa kanya mga lods, so halimbawa kinain niya yung a5 natin, so mag-move lang tayo dito mga lods ng knight sa g4 mga lods. Okay, so mangyayari ito mga lods as if inatake natin yung pawn niya sa a5. So ang gagawin ng opponent natin mga lods, magde-defend siya gamit yung knight niya sa knight f3 mga lods. So didepensahan niya yung a5 pawn niya mga lods. Okay, so ang gagawin natin dito mga lods, i-double attack natin yan gamit yung knight natin dito sa c6 mga lods. So ayan, double attack natin yan yung pawn niya sa a5. So ang gagawin ng opponent natin dito mga lods, didepensahan niya yung e5 pawn niya gamit yung dark square bishop niya mga lods. So ayan, ganyan na yung magiging scenario mga lods. So dito mga lods, mangyayari na yung tricks natin dito mga lods, no. Gagamitin na natin tong dark square bishop natin mga lods para i-check yung opponent natin. Okay, so bishop check. So ang gagawin ng opponent dito mga lods, magko-cover siya halimbawa ng knight dito sa d2 mga lods para cover yung check na yan mga lods. So dito mga lods, i-move lang natin itong queen natin dito sa a7 square. So pwede na tayo makapag-castling short dito at pwede na tayong mag-move dito ng pawn halimbawa sa d6 square para atakihin yung i-pressure yung e5 pawn. So ang mangyayari dito mga lods, sa posisyon na to, aatakihin ng opponent natin yung dark square bishop natin sa b4 mga lods. Halimbawa nag-move yung opponent natin dito, so dito na mangyayari yung tricks mga lods, no. So kakainin natin yung e5 pawn niya gamit yung knight natin sa g4 square. Okay, so knight takes e5, then yung opponent natin nag-takes ng knight takes e5. Okay, so ang gagawin natin dito mga lods, kakainin din natin yung knight na yan mga lods sa e5. Okay, knight takes e5. So ang gagawin ng kalaban, kasi nakikita niya mga lods yung dark square bishop natin wala nang depensa, so kakainin niya yung dark square bishop natin mga lods, which is talo na mga lods. Bakit? Magmo-move lang tayo dito mga lods ng knight d3, checkmate. So yan yung kunting tricks mga lods sa Budapest Gambit kung hindi handa yung opponent mo. Okay mga lods, so sana meron kayong nakuhang idea mga lods, no, kung paano gamitin yung Budapest Gambit. So ang purpose lang naman ng video na to mga lods ay kung paano gamitin yung Budapest Gambit, paano mag-move yung Budapest Gambit. Okay, so ang tricks na to mga lods mangyayari lang kung ang opponent nyo ay hindi handa sa tricks nyo. Okay, so sana nagustuhan nyo itong video natin mga lods, pag-hit na lang yung like, yung subscribe at i-hit yung notification bell mga lods. At maraming salamat sa pagtangkilik ninyo sa aking munting channel, sa aking video mga lods, no. So I love you all mga lods, bye bye, ingat po.